umaga mga ka-agri. Ngayon po ay narito tayo sa Barangay Lagandang, Sulan, Sultan Kudarat. Kasama po natin ngayon isa sa mga nangangalaga ng isang farm na kung tawagin natin ay Stallion Farm. Ngayon po kasama natin si Commander Stallion. Good morning po. Good morning, sir. Magandang umaga. Pwede Commander na lang, ano? Yes, para yes, sir. magandang pakinggan. Paano kayo nag-umpisa sa ganitong klase ng pagpa-farming? Actually, sir, nung una, kasi ang tatay ko talaga, yung si Datwali sa Bamban, talagang pagpa-farm ang kabuhayan. So bata pa lang kami, naturuan na kami kung paano mag-farm. Hanggang sa nakita namin na malawak yung area namin. So pinagpatuloy na namin yung gawain ng tatay namin noon. So talagang pagpa-farming na, no? Yes, nakagisnan? Nakagisnan namin. Sabi mo na meron din kayong ikaw na kasamahan na nangangalaga dito sa pagpa-farming na which natuto na rin sila. Yes, sir. Sa pag-alaga o pag-farming. Yes po, sir. Ang lahat ng tao ko po na nasa 1st Brigade ng 1 Peak Base Command, BF MILF, nasa 1,800 plus kami. So karamihan yan dito, nagpa-farm kami lahat. Yun. So maganda naman yung kinalabasan ng pagpa-farming. Yes po, sir. Produktibo. Yes po, sir. Maganda. Isang malaking tulong sa amin yun kasi unang-una halos karamihan sa amin may pamilya. So doon din namin kinukuha yung pangkabuhayan namin at saka pangpaaral ng mga anak namin. Ano klaseng mga tanim nyo rito? Isa po yung saging, sir, na kardaba. Saka may mga rubber po kami. Kapihan, upland rice, mais, at saka nagpapalay rin po kami. So parang may nakita na kung pinya. Yes, yung pinya, sir. May pinya rin tayo dito. Pinya, tsaka kape. Paano kayo natuto sa mga ganitong proseso? May attend ba kayo ng mga seminar? Actually, sir, si NA, si Municipal Agriculture, si Roger Villagracia, siya po talaga yung tumulong sa amin na yung tinuruan kami dito, nagtitrain kami dito. Pagkatunayan, nandiyan yung training center na pinatayo natin para lahat ng ex-combatant na mga MILF na kasama natin, tinitrain kami pa paano mag-farm. So, yun yung magandang ginagawa ng inyong municipal agriculturist, si Roger, na talaga siya yung ma-akit dito. Yes po, sir, sila. At siya yung nagpupusiging matuto yung mga tao mo na sa tamang proseso ng pag-aalaman. Opo, sir. So, ang gobyerno ngayon, sinasabi natin lumalapit na sa inyo kasi parang mahirap naman na kayo yung pupunta ron sa isang lugar na which siguro baka maging hindi pagkakaintindihan. So, opo. Ang gobyerno lumalapit, ano pa bang mahihingi yung tulong? Ano pa bang mga kailangan na pwedeng maibigay, lalo-lalo ng Department of Agriculture sa pamumuno ng ating Regional Director Arlan Mangilin? Unang-una po, sir, nagpapasalamat ako kay Director Arlan Mangilin kasi nakyat niya kami dito, pinuntahan talaga kami dito ni Sir Arlan. So, na-open ko sa kanya, nakita niya yung area ng unang yung farm machineries. Katulad ng tractor na magamit natin kasi karamihan dito sa amin parang yung nakasanayan namin yung ginakuan lang gani, yung inaararo lang. So, yung farm machineries at saka masuportahan din kami sa iba't ibang uri ng seedlings, ng kape, at saka prutas. So, lahat yun, sir, kailangan talaga namin dito sa area. So, nakita ko nga, no? Parang may malawak din yung inyong palayan at maisan. Yes po, sir. Yung maisan natin dito, halos nasa 60% dito, maisan. Oo. So, ang intervention ng DA ay ibig sabihin, ito yung talagang on time na talagang kailangan nyo sa panahon na ito. Kasi nandito na yung pagbabago eh. Opo, sir. So, matulungan din natin ibang mga kapatid na matuto sa tamang proseso ng pagtatanim ng halaman. Opo, at tapon ako rin, isa doon sa mga dinaanan natin kanina, yung inyong kailangan nyo ng parang tulay. Opo, sir. Para makarating talaga rito yung mga sasakyan, makahakot ng mga produktong agrikultura. Tama po, sir. Kasi motor lang yung naghahakot yun sa pag nagaulan ng malakas sa bundok, umaagos talaga yung tubig, hindi makadaan yung tao. So, kailangan talaga yung tulay. Oo, hindi makatawid dahil kita ko naman kahit hindi naulan ngayon mahirap tumawid. Yan nga po, sir. So, yung naghahakot ng lahat ng produkto natin dyan, motor lang. So, mahirapan pa. Minsan, sa isang biyahe, ilang beses yan mag-tumbling. Pero sige lang kasi yun lang ang paraan na makalabas yung produkto namin. Oo, at kasi nga, puro bato. So,
Kaya mo't siguro ipaparating natin sa mga kinaukulan yung inyong pangangailangan, lalo-lalo na doon sa mga training, seminar, tapos tamang proseso ng pagtatanim ng mga gulay. Opo, sir. Para makatulong na rin through livelihood. Opo. Diba? May mga maibenta na rin mga gulayan yung inyong grupo dito. Opo, sir. So yun lang po at maraming salamat, Commander. Salamat. Ayan. Okay.